Hello sa inyong lahat! Hi! Kamusta kayo? Samahan nyo kami sa isa na namang bagong video. At para sa video na to, pag-uusapan natin ang tips on applying for your first loan. Alright. Alam mo, Fitz, kasi meron akong kaibigan, no? First child niya. At, Congrats! At dahil first child niya, excited siya ngayon na i-renovate ang kanyang bahay para magkaroon ng isang kwarto para sa kanyang newborn baby girl. Nursery room, or baby room. So, excited talaga sila. And gusto nila kumuha ng loan para mapaayos yung kanilang bahay. Ano ba yung mga pwede natin na mabigay na tips para din sa friend ko at sa iba pang nais, no, na kumuha ng loan for the first time? Nako, maraming mga iba dyan kasi, no, apply ng loan. Hindi nila alam kung ano yung pinapasok nila. Kaya yung iba nahaharas kasi umuutang sila sa mga hindi okay na mga institutions, no? Mga informal lenders, kumbaga. But if it's your first time to apply for a loan, siguro ang first tip ko is have a purpose. Maganda yung friend mo kasi alam niya kung para saan. Kasi alam mo, Maria, may mga ibang tao sasabihin na, uy, eligible ka for a 50,000 peso loan. Uy, sayang. Mag-a-apply sila ng loan pero wala naman talaga silang purpose. Para na-excite lang sila na may prospect na may pera na parating sa kanila. Hindi nila naiisip na, babayaran mo yan. Di ba? Hindi yan libreng pera. So, it's really important to have a purpose. Kasi yung purpose, hindi nyo magdidictate kung magkano yung hihiramin mo. For example, meron akong naging client na ang purpose niya is similar do sa friend mo. Magpaparenovate din siya. Actually, magpaparepair siya nung kitchen niya. And yung inestimate niya, mga around 80,000 yung kailangan. Yung bangko, sabi sa kanya, uy, eligible po kayo, sir, ng 200,000 for a loan. 200,000 yung niloan niya. So sabi ko, bakit 200,000? Di ba, we defined your purpose is for the repair of the kitchen and you only need 80,000. So, dapat mga 80,000 or at least man lang 100,000 lang. So, very important yung purpose. Meron kang purpose for your loan kasi you can estimate kung magkano yung kailangan mo na hiramin. At kasi pag napalaki, mas malaki rin yung interest na babayaran mo. So, very important, especially for first-time borrowers, to make sure that you have a good reason for borrowing. Oo, number one talaga yan, yung pagkakaroon ng purpose, no? At idea, kung magkano nga ba yung gusto mong utangin. Yes. Oo. At syempre, kung meron ka ng purpose at idea kung magkano yung uutangin mo, the next step is to look for a company, no? Or someone o company kung saan ka pwedeng kumuha ng loan. Ayan. At meron Saan ka mag-a-apply. Mag-a-apply, oo. So, meron tayong legitimate companies and meron tayong mga informal companies. Ano ba yung mga formal at informal companies na yan? So, start tayo dun sa mga informal companies. Number one na dito is yung mga loan sharks na tinatawag. Mga 5-6, no? Mga informal lenders sa mga yan. Ito ba yung mga nakamotor, di ba? Hindi na yata nakamotor lahat. Asensado na ba? Mga iba nakakotse na siguro. But in any case, loan sharks. Oo, grabe. Mataas ang kanilang sinisingil na interest, di ba? And then meron tayong mga formal companies. Ito yung mga regulated ng BSP and registered sa SEC. Ayan. So, sinasabi natin na importante to check out, no, kung sino yung or kung saan kayo kukuha ng loan. And we recommend to go with the formal lending companies. Ayan. Ang magandang i-mention kasi dito, sabi mo, yung mga formal lenders, regulated sila ng BSP. And hindi masyadong nare-realize ng mga tao na kapag humiram ka sa informal lender, hindi mo alam kung protected yung information mo. Kung binibigay ba nila yung details mo sa iba, binibenta ba sa iba, di ba? So, pag registered ka with the BSP as a formal lender,
you have to follow yung regulation niya. Dapat meron data privacy yung mga accounts mo. So, alam mo na hindi binibenta sa iba yung number mo, yung address mo, etc. And siguro kaya nagtataka yung mga ibang tao na pag nag-borrow ka or nag-apply ka ng loan sa isang informal lender o yung someone na hindi registered, yung mga kung ano nung apps online na pwede mo lang i-install tapos mag-apply ka. Pag hindi mo binayaran, biglang tinatawagan yung mga kaibigan mo. So, matataka, paano nakuha to? Kasi malamang yung app, nag-hack na yun dun sa address book mo, tapos meron silang trigger na kapag nakamiss ka ng payment, mag-auto-send ng text dun sa mga nasa address book mo. So, syempre, malamang itong mga apps na to, hindi registered or hindi regulated by the BSP. So, hindi protected yung privacy mo. Ang isa pang advantage sa formal lending company ay kapag may reklamo, may concern kayo, meron government agency na pwede niyong lapitan, di ba? Para humingi ng tulong, di ba? Whereas sa mga informal lenders, kanino ka pupunta, di ba? Yeah, at saka may opisina. So again, you can actually just start with the customer service nung lending institution. Hindi naman kailangang magsumbong ka agad, no? But again, sa mga informal lenders, kung meron kang problema sa kanila, saan ka magre-reklamo? Walang mga opisina yung mga yan, di ba? So yun. Oo, at sunod kailangan din malaman ng ating mga first-time borrowers kung ano yung mga requirements ba na kailangan meron tayo. O uso ba dito yung mga to follow na lang? Nako. Yeah, sa mga first-time na mag-a-apply ng loan, pag search na tayo kung saang institution tayo hiram ng pera, usually meron naman yung listahan ng mga requirements. So, ang tip ko sa inyo, bago pa man kayo mag-apply, i-prepare nyo na yung mga requirements. Kasi very important na pag nag-apply ka, pag-submit mo ng mga requirements, kompleto dahil doon bumibilis yung pag-process ng application mo. Kasi pag nag-apply ka, pero sabi mo to follow yung requirement, matagal, lalo tumatagal. Minsan, yun yung reason kung bakit na-extend yung application, no, napapatagal yung approval. And wag kayong manghinayang or wag kayo tamarin sa pag-submit ng mga requirements, no? Kasi yung mga informal lenders, yung mga loan sharks, wala sila masyadong requirement, mabilis yung approval, pero merong kapalit yon. Yung information mo, yung data mo, pwedeng hindi secure, pwede nga doon nila binabawi. Or, kung mapapansin nila, yung interest rate nila napakataas. So, sa mga formal lending companies, marami requirements, pero sa tingin ko, sulit. Usually naman, madali naman i-provide itong mga documents, may konting effort, but ang kapalit naman yan ay mababang interest rate. Tama, no? At interest rate ang isa pang dapat tingnan ng ating mga first-time borrowers. So, sa interest rate, meron kasi, di ba, yung mga interest rate, kunwari, 3% per month. Yan yung mga normal or usual na binibigay ng ating mga legitimate lending companies. And then sa mga informal naman, di ba, parang mga 20% ba yun pag sa 5-6? Oo, kaya siya 5-6, di ba? Sa bawat 5 pisong hiniram mo, 6 pesos yung babayaran mo, which is basically 20% at napakataas yan. Very typical yan sa mga loan sharks na ang taas-taas ng interest rate nila. At pwede rin tanungin natin kung per month o per year yung interest na makukuha natin for taking out that loan. Meron ako nakita, informal lending company, nakalagay doon, only 0.1% interest. Pero pag tinignan mo, per day. Per day pa. Parang ganyan. Minsan may mga ganyang tiny, ano bang tawag mo doon? Mga details, no? Mga fine print. Yes. Mga fine print. So, kailangan titingnan natin yan kung daily ba, weekly, monthly yung interest rate. And from our observation and experience, kapag informal lender, napakataas, no? Yeah. But kung legit company, formal lending institution na regulated ng BSP, mga around, magkano? 3% per month. 3 to 5% per month yung
interest rate, which I think is yun yung manageable, no? Ayan. So, para dun sa aking friend na magpaparenovate ng bahay, naku, napakarami nating binigay na tips sa kanya. So, siguro i-summarize natin, no? Sa mga first-time borrowers, ang kailangan yung isipin ay unang-una, ano yung purpose? Bakit kayo mag-a-apply ng loan? Kailangan maganda yung purpose, no? Hindi yung ano lang, no? Non-essential yung reason. Kasi syempre, itong pag-borrow ng pera, it's a privilege, no? And wag natin sasayangin kasi leverage ito for our finances. And number 2, make sure that you borrow from a legit company. Only deal with a formal lending institution to make sure that you are protected. Your information is protected and maaasahan, dependable yung customer service. Number 3 siguro is kapag mag-apply ka na, make sure na kompleto at handa yung mga requirements para mabilis ang processing. And lastly, you double check yung interest rate, no? Especially kung maghahanda ka na ng budget mo. Hindi ka lang basta-basta mag-apply ng loan, kailangan i-check mo rin yung cash flow mo, yung budget mo, kung paano mo siya babayaran, paano mo siya isisingit sa monthly budget mo. And yun ang ating mga tips sa mga first-time loan applicants, no? Or mga first-time na mag-a-apply ng loan. Ayan, sana marami kayong natutunan sa ating video ngayon, tips on applying for your first loan. Hanggang sa susunod na video, salamat! Bye-bye!